Today is August 21, Philippines holiday, 11:41, 42 p.m. So, good evening, good morning, good afternoon, kung saan man kayo nakikinig. Itong focus natin sa mga nalistahan ako dito. PSE. Ayan. Dahil yung ghost month officially is on August 23. That is the start. No? Ayan. Tapos until September 6 ba yun? Basta yan yung ano. Hindi porket sinabing August na. Ghost month na. So, ito yung ghost month. Ayan. 23. So, mamaya natin discuss yung ghost month. So, ito PSE weekly chart. Meron tayong bullish divergence. Pag naglabas yan sa weekly, most likely, uh, malaki yung valuation niya. Ito, very divergence. Ito, bullish. Meron pa siya. Before distribution. Ito yung pandemic. Pandemic. Financial crisis, FC, US. Ito tayo ulit dito sa uh, trading range to eh. Ito, from yan, 5.7, almost 5.7 up to your 7,000. Yun yung range niya after mag-breakdown. Weekly chart na. So, I think kitang-kita mo yung pandemic recovery, no? Tapos hindi siya nakapag-trade above this one, yung order block nun. Yun, before. So, ilang weeks siya nag-sideways. Tapos naglag to pandemic. Nag-bounce siya yung araw ng lockdown. So, yun yung bounce niyan. Tapos, ang sumunod dyan, no, is local instinct. Pinasalo ng ni Governor Jokno, the chairperson of BSP during this time. So, nag-bounce. Ano yan? Pandemic low. 4,000. Psychological. Full number. No? Tapos dito, nagkaroon na tayo ng resistance. So, 7.5. Full number din. Tapos downtrend channel. Laking downtrend channel. Meron kang liquidity dito. Liquidity graph. Tinest tong high na to. Tapos binalik doon. Liquidity. Volatility niya, no? Hindi. So, ngayon, meron siyang sideways movement na. So, sa anticipate yung accumulation, no? So, andito na tayo sa page ng phase C. Sa phase C na, ano yun, no? Phase C is spring. Spring. Parang liquidity grab din siya. Pero ito kasi, hindi siya nag-trade below this one, yung low na. So, hindi siya yung deep. Meron kasi yung spring na ano yung gumagawa ng bagong low. Tapos ito, karoon na siya ng sideway. Ito yung day ng announcement ni President Trump, yung sa tariff, reciprocal tariff announcement yan, April 2nd. No? So meron siyang low, tapos change of character. Tapos dyan, lumabas yung bullish divergence. So hanggang yung price, hindi nagtitrade below dito. Laban pa yan. Laban pa yan. So ito kasi meron itong ito. Yeah. Demand. So, ito yung pinaka-demand. Itong second
trading range na yun. Ito yung una. Ito yung pangalawang trading range. So, nasa pangalawa pa rin naman. Pwede ito naman din mag-dip pa. Pero pwede rin naman umangat na. Kasi sa lower time frame, meron tong downtrend channel. Ito lang. Para sa yan. Yan. So, iniipit siya. Pababa. Parang downtrend channel. Para rin pwede rin ganyan. May lawit dito. Ano ba tawag dito? Wedge, no? Descending wedge. No? Pag breakout yan sa taas, maganda. Tapos retest, no? Breakout, retest, then series of higher high and higher low. No, sa lower time frame, 3 hours. So, yun yung isang possibility. Kapag ito naman, nag-breakdown sa baba, possible target, EC Classic PA, no? Magbigay ng target. Ayun, dito. So, pwedeng bumalik ng 6K. 6K zone. Pero pagbalik niya, dapat tataw ng bounce niya. Pag kasi yan hindi nag-bounce ng B-shape kasi mahina yung bounce. Kunwari, yan, breakdown. Tapos dito, yan. Another lower low. Patay na yan. Stangko nga napupulutin yan. Kasi kung maganda, breakdown, then sa wedge. Buhay yan. Buhay ang PSC. So, ayan, nasa crucial din. Pero pwede rin naman tayo mag-break sa taas. Yeah, it's maganda to. So, say, what are the confluence na mag-break sa taas? Sino nga ba yung nag-announce na the GDP for H2 will be at 6%. No? So, babawi daw no, ang Pilipinas, yung GDP ng Pinas. Babawi. That was said ito natin yung news. Naalala ko lang yun. Philippine GDP 6%. And latest na balita lang ko eh. Yeah. When? August 21, or today. So yan, 6%. Last time kasi, yung Q2, 5.5% yan. Q2, second quarter, 5%. That's faster than, much lower than a year ago. No, a year ago, 6.5. No? So, malaki nga yung diferensya. Malaki yung diferensya. So, ang tinis pangandaman, ito yung mga bakos yun yan. Cabinet member yan. Yan, budget yan. So, sinabi niya, hopefully, I think it's 6% in the second semester. Ayun sa budget. So, yun. Meron tayong tinitignan na 6%. Mataas siya. Compared to Q2 na 5.5. So, kailangan tumaas yung GDP. Ano yung tutulak doon? It's per month. And the GD, gross domestic income, GNI, hindi, gross national income, GNI, pataas din yun kasi dahil magpapasto yung OFW, GNI, malaking halaga din yun. Gross national income.
GDP and GNI. Okay ba yun? Pero parehas mahalaga. Yung GNI natin malakas compare sa GDP. Kailangan mag-catch up ng GDP, gross domestic product. So, projecting tayo na kailangan maabot natin 6%. So, pwede yan. Mag-breakout pataas. Maabot ba? Maabot ba? Tapos lalabas yung result nyo. Lalabas yung result sa Q3, quarter, no? Tapos yung Q4, lalabas na. Pagka next year, no? January, hindi ko tanda kung kailan lalabas yung second half na ano. Pero mga January, lalabas na yung data, economic data, kung na-achieve ba yung 6%. No? Pwede yan mga no, anticipation na 6% yung second half natin. Tapos pagka nabigo, untog. Pag naman na-achieve, untog din. Hello news. Diba, pares na untog yun. Pero yung bounce nun, and, okay, yung story niyan. Maangat. Tapos January na, nilabas yung result. Diba? Na-attain ng ano, na-achieve no, ng Pilipinas yung GDP ng second half na maging 6% or more than 6%. Pwedeng may tulak yun pa. Tapos, tayo news. No? Pero may bounce yan. Gagawa lang ng higher low yan. Gagawa ng higher low. Tapos, gagawa ulit ng higher high. Kapag na-achieve mo. Pero pag hindi na-achieve, no? Hindi na-achieve. Maka. Ako, hindi na-achieve ng ano, Pilipinas yung 6%. But, balik dito yan sa zone na yan. Tapos, pwede ulit mag-range, no? Mag-range yan. Tapos magde-decide na kung will go deeper. Pangit yun kasi pag hindi mo na-achieve yung 6%, what's next no? For Philippine economy? Wala ma-achieve, no? Para ma-achieve din yung middle class income ba yun? Basta yung middle something. So yun yung goal ng administrasyon. So kailangan gumanda yung GDP para ma-achieve mo yun. So yun yung today's news. No? Ayan, maganda bukas to. No? Holiday ngayon, walang market. Bukas to. So, punta naman tayo sa ito, balita. No? Japan-based credit rating affirms investment trade appraisal of people. No? Ito, pangalawang base niya ng binalita to. So, anything na nangyayari, no? Kahit meron pong nakarang binalita rin. Stabilizing. Yung mga yung huling balita. Parehas lang ito. Basta early this year, tama yun. Tapos kahit nangyari na yung kahit nangyari na April 7, hindi pa rin nagbago yung tingin ng RNI. 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 Ito yung credit rating sa Japan. Hindi pa rin nagbago. Kahit may budget dumating. Positive pa rin. Hindi siya bumaba. Negative, stable out. So, hindi siya naging B or naging negative outlook. So, goods pa rin. No? Ang ganda dito is next, dapat yung S&P, Moody's, and Fitch rating mag-upgrade. Dapat sumunod sila dito sa tingin ng Japanese na credit rating. Yun yung tatlong gigante kasi ng credit rating. S&P, Moody's, and Fitch. So, silang tatlo yung may mga bibigat na volume. Foreign kasi yan eh. Napasok yung foreign money to the Philippines. No? So, bakit mo kailangan the only foreign can push
Sa PSE market ito. Since kailan pa to nandito? 2012. Sideway lang yan. Sabi mo lang 8,000. Bonus na. Mga titik na lang yan. 9,000. Yan ba? Sabi natin 8,500. 8,500 to 5,500. Magbabounce lang yung sa loob na yan. For how many years? From 2012 until today? More than 12 years. More than 10 years. No? The lost decade na. Walang uptrend. Walang ganito. Walang ganito. Walang ganito. So, dati kasi nangyayari din yun. Mabang nagbabanda-banda. Ngayon, nangyayari ulit. Nagbabanda-banda. Para matulak to pataas. Gumawa ng bagong height. Kailangan mo ng foreign inflow. Tumaas. Bumalik yung mga foreign. Dito yung lumabas. 2016. Meron pa siyang huling hirit. UTAD, no? UTAD. Na nagpalit pa ng presidente. So, nagkaroon ng umangit yung rating. No? Talagang nag-outflow talaga yung foreign kasi may uncertainty, ano? May draft on war. So, ayaw ng foreign yung mga ganun. May kaguluhan mo sa parang civil war. Lalabas talaga sila. Tapos dito, kaya naman hindi binalik index yung low na to, yung pandemic low. Ang nandito lang sa range na yan. Uh, wala na kasi halos foreign ang nasa PSC. Yung sumalo kasi dito, local institute. So wala na silang ibibenta pa para bumalik dito. Ayun yun. Yun yung dahilan. Ba't hindi siya bumabaksak dito sa 5,000. Sa 5,500. 5,700. Kasi wala na masyadong ibibenta eh. Merong manipis na lang ang foreign sa Pilipinas. Kaya kailangan dumagdag sila, dumami. Bumalik sila. Bumalik sila. Ganito yun. Pag bumalik yung foreign money, eh, kailangan gawin nga na administration no, para bumalik sila. So, and it seems na kung mangyayari naman, no, the last zona, ito, yung nakaraan zona, no, you can hear Pinoy, no, parang si Pinoy yung nagsasalita, ang makabayan. Uh, at, kayo ang boss to, yung walang wang-wang. Ngayon naman, maya naman kayo. More likely on uh, sweet yun, no, para dun sa mga uh, ano ba yun, nakakarami, no, sa general family. Sa sweet yun, no, parang kayo ang boss ko, no, tapos maya naman kayo. So more likely, babalik yung foreign dyan sa mga ganyan. Ito, why entity? Ito, maganda rin to. Pero review natin to may SDP o sa salita. SDP, tatlo uno nito. Yan. Entity Junior. Si Toyota, alam ko nandito. Toyota, tapos yung State Grid of China. No? 40% State Grid of China. Tapos yung 60%, pinagatian ni Toyota and si Junior. So, sino si SGP, no? Sino yung Grid? SGP yan. Sa stock market. SGP. AGP yan.
SGP. Ito yan, SGP. Ayan. So, naka-recover na ta. May uptrend na rin. Nalaglag yan. FOO. FOO ata yun. SGP is NGCP na. So, yun na. NGCP is a monopolized, very monopolized na business sa Pilipinas. National Grid. Then, TA natin mamaya. FA nito maganda talaga kasi nga monopolize yung business. Why energy stock value. At sabi dito, is most undervalued power company in 2025. How to profit from it. High dividend to, si SGP. So, cash cow yung cash cow. Ito yung Philippine so today. 18.6%. Ito yung na-discuss ko kanina. I mean, 6% that's what the remainder of definitely malaki to. 7% man kaya. Kalaban lang naman ng Pilipinas sa Asia, sa Asian country, no, Southeast Asian country is Vietnam. Yung Vietnam, napatawan ng matinding tariff yan. Kahit sabihin mo sang 20% lang yung binigay na tariff. Pero yung transshipping fee is 40%. Doon kumikita yung Vietnam sa transshipping. Backdoor kasi siya ng China. Nung nanalo si Trump, naging presidente si Trump, no? Trump 1.0, uh, nakipag-tariff war din siya kay China. Then China, what did China do after? They do backdoor, may papuntang US. Ang backdoor niya is Brazil, hindi ko sure kung kasama si Brazil. Vietnam and Mexico, yun yung naalala ko. So yun yung sure. Hindi ko alam kung kasama si Brazil sa backdoor. So kaya lumago yung economy ng Vietnam during that time. Kasi naging backdoor. Ito, endorsement. Discuss natin tayo. Endorsement tips may FNPSC buying opportunity. Hindi kasi talagang dapat sabihin na endorsement, bumababa lagi yung market. Nagkakataon lang kasi sa August, i-report mo yung H1, yung first half ng mga large company, no? Sila SM, property sector, lahat ng sector, no? Anong nangyari nitong nakaraan? Ang daming budget property. Oversupply daw, ganyan, wala. Ni-report yung H1, lahat matataas to. Si Alice, SMPH, si Mega World, Robinson, mataas din. Ang balita, during the Q1 and Q2, ulat sa property. Pero nung nag-report yung mga earnings, ang taas. So, mali yung sentiment, bad sentiment yung ginawa ng mga dami dyan, news, saka yung mga isa yung may lie, na salita. Yung CEO, tapos may lie. RS. So, bad sentiment talaga yung ini-input nila. Pagdating ng H1, sobrang ganda naman. So, yun yung isang binabantayan ba't August. I-report pa sila ng company yung Q2 nila ay H1. No? So, pag maganda yun, bounce. Pero pag pangit, talagang ghost man, pababa. Tapos meron pang macro, no? That will happen tomorrow. Tomorrow. Ito natin. Pwede na pala. Ito na today na yan. Ito, Federal Power Speak, no? Ano nga ba ito? Jackson Hole. Jackson Hole. Bukas yan. Jackson Hole. Speech yan, no? Ni Jerome Powell. So, yan yung macro. 3 star yan. So, since
Hold symposium, no? Ano ba yan? So, yun yung mahalagang ah, economic data na macro. Malaki epekto din yan. Tapos, ito rin yung nasa mid na, no? Mapapasok na sa second half. Ano na yung patungo ng Federal Reserve, no? Ng mga central bank? Will they be dovish or hawkish? So kaya yung August, nagkataon lang na yung paniniwala na ano yun, Chinese yan, na ghost month. Kung hindi siya lagi dapat, pag di siya yung ghost month, wala na. So lahat yan dahil meron siyang reason. Yun yung reporting ng mga earnings ng mga company, no? Lagi large cap. Tapos meron tayong Jackson Hole. Tapos, pwedeng maging hawkish or dovish yung interest rate. Depende sa economic data ng US. So, lahat yun, nasa August. So, parang yung August, uh, waiting mode. Kailangan lumabas muna lahat ng economic data, matapos yung Jackson Hole, tapos mag-speech kung ano na yung projection, no? Interest rate. Will it be dovish for the rest of the year or hawkish? Saka gagalaw yun. Saka lalabas yung tunay na galaw ng market. So parang nasa uncertainty yung August. So yun yung dahilan. No? So, hindi ko at those months. So yan. Banatan na natin itong EA. Ano natin. Ano yung tingnan? Basta itong index. Ano yung sinabi ko kanina dito? ICT is the alpha for today, for this cycle, yung pandemic loan. Sa 100%. Tapos na ba siya mag-rally? Ano, tingnan. Hindi pa. Meron pa. Ang tingin ko dito, ito yung isang winner sa Taric War. Ay, dito na ito. Aabot yung market cap niya ng 1 trillion. So, kailangan mag 1 trillion muna siya. Talagang steady, kasi matagal siyang nasa. So, ang daming positive news. Kaya siya magtatapos na ganito. So, ganun yung magiging possible move niya. The way I see it, at ang sinasabi ko is my own opinion and how I see it. The way I see it. Ano niya, 1.6%. So, ganun yung gulaw ni I see it. 900%. Ganito, 2,000. Lakas. Possible nasa mid or medyo 70% anong rally. Pero meron pang bubuga. Kailangan niya mag 1 trillion. Tapos si Rason magiging number one na Pinoy. Mayaman sa Pilipinas. Tatanggal yung isa. Listahan. JFC. JFC is good. No? Good yung tingin ko dito ng sa weekly. No? Ito yung uptrend channel. Ito yung may mga lawit eh. May lawit ka dyan. Lagyan mo natin yung lawit na yun. Yan. Nilagyan ko na yung lawit para malinis. So, may lawit dito. So, dito, ito yung sa daily makikita mo magandang pasukan. Downtrend dahil. Tapos, may makikita ka dyan na volume. Puro pababa kasi yung volume.
So, para sa pivotal trend na tapos retest dito. Possible another high, while na ito yung higher high, another high ulit. So, weekly, sobrang strong. Di target na dito. Pwede ng target ko. Pwede mag-bounce. Tapos, babanat na all time na yan. Sigurado babanat yan all time. Jollibee. So, earnings. Yeah. Ni-report na yung earnings. 7% positive Q. Down siya ng Q1. Kaya bumakit. Ano di? Nag-positive na earnings si Jollibee. So, nag-bounce siya yung araw na yan. So, legit yung bounce na yan. May kasama pang bad news yan Kaya legit yung bounce. Kasi may bad news yan yung promo ba yan. Yan, maganda itong Jollibee. Investable siya. So, parang kung you want to hold this 5 years, buy below this price, 275. Sabi mo na 300. Uh, buy below 300. Every month, pwede mong itabi yung 2,000 tapos lagyan mo dyan sa Jollibee. So, yun yung tamang sa akin, tamang investment. If you cannot put a very large put money, isang bagsak, 100,000, isang bagsak, kapasok mo agad kay Jollibee. Pwede mo naman din gawin, sahod, every 15 days sa sahod ka, 2,000 lagay mo dyan. Kasi bumaba din yung fees Yung si MEPA na pinatupad ko. Kaya gumanda yung volume ng Pilipinas. Pinatupad yun. So, pwede yung 2,000. Lagay mo lang ng lagay. Bili ka lang ng bili. As long as the price is, pero pinakasulit 300. Hanggang din nagtitrade yung haba. Tapos, tigil na yung accumulation pag hanap ulit ng ibang pwedeng stock na pag-investment. Marami naman yung AP. Ito, AP. What AP do? PSE. Palo. PSE index palo. So, ayun uptrend niya. Buhay pa yan. Isa rin to sa mga strong. Parang ICT. Wala siyang sobrang big. So, tignan mo to na inverted. Natin shoulder. Tapos break above na nito. Yun yung neckline. Neckline. Nakapag-retest na rin ka nung neckline. Break. Ito break. Tapos kung anong liquidity. Binalik liquidity system. Binalik. Tapos nag-bounce dito sa MA. Ito yung ganda ng bounce. Tapos nag-trend ulit sa back. Kailangan mag-continue siya pataas. Itong uptrend siya. So this month, makikita natin. Mga order block. Volume. Volume increasing. Kailangan mag-increase pa yung volume. So yeah, 80. So, pag daily maganda yan. Makita mo yan. Bukas, patatapusin natin yung bukas. Pag ito nag-close dito, meron pang bukas para sa weekly close. Pag nag-close siya ng above, weekly 52-week high, new 52-week high, pag nag-close above niya. Compare dito. So, positive yan. So, ganda rin yung AEP. Maybe, so, BTO, BTO. Pinantok ng fake.
BDO, no? Ayun, meron siyang weakness, no? Kind of weakness. Tapos, makapag-retest na. Tapos yung volume niya pantay. Ano na yun? Bearish divergence. So, dahil naman, ah, yung US, Federal Reserve, babalik sila sa rate cut, no? QE. So, yung BSP, Bangko Sentral, mas kampante mag-rate cut. So, siyempre, nagre-rate cut yung bossing, okay, which is Federal Reserve. Kung magre-rate cut ang BSP, mas kampante sila. Kasi nagre-rate cut yung BSP, no, Bangko Sentral. Pero yung Feds hindi. Itong mga nakalipas, no? Dami ng rate cut na ginagawa ni Governor Remolona. No? Tapos yung Federal Reserve hindi pa. Naka-steady lang sila. Dahil sa tariff war yun. Pero pag once na nag-resume ng rate cut yung Feds, last year kasi nagsimula yung 2 beses sila nag-rate cut. Eh yung Bangko Sentral, nagtutuloy-tuloy tayo mag-rate cut. No? Kahit hindi nag-rate cut yung Federal Reserve. So magkakaroon ng confluence si Bangko Sentral pag nag-rate cut ulit. BPI, so, ganun din ito, mga bangko rin. Pag pababa yung status na talagang solid. Pag bukas closing yan, confirmation yan. Bearish. Na-break tong ano, yung mga support. One six mga support. So, pares yan bank. Basta pag yung interest rate, maangat, bullish for bank. Pag naman bumababa, bearish for bank. So, anong kabaligtaran ng bangko? Property sector. Ayala lang. Pinaka mabigat. Property sector. So, maganda to. Ali, positive din. Meron ka na inverted credential. Like, possible mag-trade above yan. So, accumulation naman, ito, meron kang sideway movement. Meron kang spring. Papunta na siya sa sign of strength. Tapos, meron yan pullback. Tapos, series of higher and higher low. So, good to, no? Good. Pwede itong bodegahan din. Parang JFC, no? By below 300. Ito rin, pwede rin ito. 40, sabi natin ito. Investable for 40, no? By below 40. Converge, no? Converge, ito ay maganda to, paantayin. At tinitignan ko dyan. Meron isang shoulder, no? Pwedeng dito, pantayin niya. Pwede rin dito. Yeah. Sale off niya. Distribute kasi yun. Eh. Yung dami na iwan na orders dito. Mimitigate niya muna yan. So, pwede to watch list. Nasa-watch. Pero, ano yan, nasa correction. Decent and impulsive, no? Corrective rate. So, nasa correction nito. So, ano to, waiting game for converge. CTCAP. CTCAP, no? Toyota. Sa holding company. Pinamalaki niyan, hold Toyota. Uy, ang ganda nun eh. Ito yung inverted na ano, ito yung shoulder. Yung double top. Yung mono-letter M. Ganda na ito. Nakabalik siya dito sa zone, no? Pangatlong 5. Kailangan break niya na yun. Pwede yan. Tradable to, no? Pero investment, no? Huwag muna. I-hit niya yan. Tapos retest dito. Dito maganda pumasok. No? Pwede yan to entry, no? Antay mo mag-breakout. Tapos sa retest, pasok. So, yan. Waiting game for Jessica.
AEC, Ayala Corp. Conglomerate. So, conglomerate and positive for conglomerate. So, meron kang sideways. Meron kang side. Tapos, meron ka na naman panibagong sideways. Possible niya. Ito. Once na break mo, dapat series of higher high and higher lows. Tapos yung volume maangat. Kamukha lang din ito niya. Isa lang taga-drawing nila. Meron kang screen. Tapos sign of strength and next. So yan, range. Kaya pwede ito, paglaro-laruin. Nagbabanda ng 30%, 30%, 30%, 30%. Yung 30% yun, diba? So yan yung mga swing trade. Easy swing trade. Pero pwede ito bodega. Buy below 700. Pwede rin buy below 800. So investable ito. So para siyang SIM, JFC, Ali, investable. SGP, kasi cash cow. Cash cow. Malaki magbigay ka ng dividends pero wala pang announcement. Yung previous na bigay nito. Tagal na. 2024 pa. 4%. Laki na, no? 4%. Investable yan. Yan. SGP. Maganda yung market structure. Meron na tong uptrend. So, daling siyang downtrend. Tapos meron na siyang uptrend. Nakabuo na siya ng uptrend. Ayan. Maganda. Lumusot na po. Lumusot na yung price rate. Next target. Pwede to buy below. Magpapasa lang ng trade. Ito na yung next 14. Pero cautious. Pwede yan sumablay. Kasi meron pa sa ititest. Ititest niya pa sa isang supply. Pwede yan. Abangan. Ang sideway yan. So, punta dito o dito. Pwede abangan. Pero ako kasi may bodega ako dyan. Bodega dyan. SMC, no? SMC, yung nalaglag. Naglilinis daw kasi ng bahay. Nalaglag. From 100, no? Ito yung konsa niya. 100. Tapos naging 50 to 50% discount. Sabi niya kasi, siya na bahala, libre daw. No? Nga naman libre. Naging bad sentiment yun for the market at sandig. Kasi kung libre, di abonado siya. Babawiin niya sa ibang paraan. AEV. Okay, mga tycoon. Walang libre dyan. Avoid please. Uy, bad earnings ata. Bad earnings. Pero pwede to. Double bottom mo sa pandemic. Pwede to. Hindi na magbasura tong AEV na to. Basura ba yan? Nahilig talaga siyang lumawit. Nilawit na naman siya doon. Pwede itong investable. Investable sa ito. 40. Pwede mo na 40. Pero pwede hanggang dito. 60. As long as the price below 60, no? Pwede mong lagyan ng lagyan. Tanda. Monday, meron ako dito testing.
Swing trade. Swing trade. Waiting din for Monday. So, mag-distribute yan dito. Tapos nila pag dito talaga. Meron ka lang malaking trading din. Yun yung range mo. Mas magaling. Ilawit lang. Pwede ulit yan mag-swing pataas dito. So, Monday, ganyan. Laki din ang 50%. Pero, so yan, dito, meron kasi sideway yan. Kaya nag-position. Tinignan mo sa 1 hour. So, ito yung pinakamagandang entry yan. Pwedeng entry pag maliit ka, no? Dalawa lang pupuntahan yan, sa taas, pababa. Pag pababa ka, ayun. So, swing trade no? Come on. Meg. Oh, ito Meg. Swing trade din to. Swing trade. Yung double button ko yun. No? Iba yung trick nung jockey nito. Yung double button yung para sa trading range yun. At tinitingnan ko another high. Ano? High, tapos equal low, another higher high. Another higher high. Ang banda. Pwede dito. Flip zone. Flip zone. DNL. DNL bad early. Pinaalala ko bad early. Pero possible mag-recover. 2% ng early. Ito yung apektuhan din ng tariff. No? Apektuhan ng tariff. Double bottom from pandemic. So, isang week na lang tinitingnan ko yan. Pag nagsara to ng positive. Kasi ito bounce eh. Ganda pa ng body. So, kailangan mo ng validation kung legit na bounce to. Then validation, pwede nang bilhin. Try below 6 pesos. Tapos swing trade. So, yun. Diyan muna tayo. Magkakapos. As long as PSC, no? And so as long as nandito yung bullish divergence, then on positive bias, index. Tapos, pag mag-trade pababa. Ayan, ganyan. Tapos tayo yan. Tapos yung 6% na GDP. No? 6% to 7%. Yeah. Until the end of term of President BBS. So, yan. May overall bias is bullish, no? Tapos bear months pa. Kaya yan. Swing pataas. Hindi, madali na itulak yun. Walang volume po kung pababa na to. Sa dalawang trading range, meron kang isang impulsive. Ayan, tutulak yan sa taas. Tapos higher low. Kasi maganda mag-flip. So, ito yung mga ito. Ayan. So, tinitignan ko dyan. Reverse. Mataw. Ah. Tapos flip zone. Dito yung flip zone. Ilang beses yung 1, 2, 3, 4. Diba yung trading range na yan. Hindi siya mag-flip. From a extreme supply, magiging extreme demand. So, flip zone, yun yung maganda. Ito, mahirapan siyang i-breakout. So, I think it's extreme. Ayun yung trading range nila, distribution. So, ito yung possibility. Ayun, so ako, December. Pwede na yun, magtatap siya ng December. Ayun, ano to? 8,000. No, pwede yan, pwede 8,000 for the end of 2025. Possible na.
7.5 or 8.3. Pag possible 8.3, marami, maraming traders na titingin sa PSE. Kung nasa 8.3, gusto mo liquidate yan. Ganun yung market. Ganun. O, crypto, US stock, forex, ganun. Maraming maliliquidate niya pag nag-8.3. At 7.5, maraming from crypto, babalik. So, dati silang nag-trade sa PSE, tapos nag-crypto kasi wala daw kwenta. Kung nag-8 yung PSE, babalik sa PSE. From crypto, balik ng PSE. Kasi liquidate, no? Mahanap na naman ang iba. US, may mga ganun. Tapos, ko may nasa likod mo. May mga demonyong lintik na. Tutuso kasi yung market. So, why? Because, uh, yung marunong, kailangan may benta. So, if there's a buyer, there should be a seller. If there's a seller, there should be a buyer. So, that's market is about liquidity. Uh, uh, magandang madaling araw. Good night, Philippines. Last day tomorrow for this week. Bye-bye. Thank you for listening. Ingat.